Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako eto, okay naman. So, ayun. So medyo nagkaroon ako ng konting oras kaya gusto ko lang sana gumawa ng video. Since nagkaroon ako ng spare time, medyo sobrang busy ako ngayon, no? Medyo tapos sobra. Ayun, medyo busy kasi ako and medyo konti na lang yung mga pre-uploaded videos natin. So, sabi ko, gagawa na lang ako ng video. Anyways, ayun. Bago tayo magsimula, meron nga pala nagpapa-shoutout. Si Sherwin Jacinto. Ayun, pa-shoutout daw at nagre-request siya gawa daw tayo ng video sa mga kailangan na gamit kung magsisimula pa lang mag-tattoo. Yung budget meal lang daw. Well, gawa natin ng video yan, pero unahin muna natin tong video na to kasi this video is about numbing solutions. Yan. Kasi ito, ang daming nagtatanong nito, hindi lang sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, pati dun sa mga lumang videos ko dito sa YouTube. Ang daming nagtatanong, ano nga bang numbing solution ang dapat kong gamitin? Anong klase bang mga numbing solutions ang meron? So, pag-usapan natin yan, pero intro muna tayo. And we are back. Ayun. So, ayun na nga. Ang pag-uusapan natin ay mga numbing solutions. Ano bang numbing solutions ang available, especially dito sa Pilipinas, at ano nga bang dapat kong gamitin? Ano nga bang pwede kong gamitin? Well, eto. We have two types of numbing solution, no? Well, two application type or two types of application. Yung una is yung pre-session numbing solutions. Pangalawa is yung in-session numbing solutions. So yun, breakdown natin yun. So ako, currently I have two types here. Actually, tatlo to eh. Hindi ko na lang makita yung isa kasi nga hindi ko na siya ginagamit. Pero wait, kukunin ko para makita nyo. Ayun. So, eto na nga. Ayusin lang natin ng konti yung mic. Meron ako dito dalawang klase ng numbing solutions. So, the first one is yung pre-session. So, ito yung ginagamit ko na pre-session numbing solution. Isa siyang numbing cream. Ito, brand niya is Super Numb. Yan. So, yan yung aking pre-session na numbing cream. At yung in-session ay ito. This one. Yan. This is the Black Magic numbing spray. So, yun. Dalawa yung meron ako. Yung sinasabi kong isa pa is yung in-session din siya na numbing solution. Ang ginagamit ko dati is para siyang parang tattoo glide yung pinapalit natin, yung nauuso ngayon na kapalit ng petroleum jelly. Pero yung ginagamit ko noon is meron siyang somehow organic numbing substances. Yun. Pero ito, pag-usapan natin yan. Number one, ito, yung pre-session numbing creams or numbing solution. Ito yung ginagamit ko. These are lidocaine-based creams or solutions. Ito yung pinaka-common na ginagamit. So, madalas ito meron tong 4 up to
to 5% na lidocaine. Ito, this one, the one that I'm using, this has 5% na lidocaine. So, most of the time, no, merong mga nabibili nito mga hindi siya, I don't know, hindi siya kalidad na ganito. Or I don't know if fake or whatnot. Pero yung iba kasi nakalagay 10%, 15%. But I don't think there are legitimate mga numbing creams na ganun kataas. Ito lang yung pinakamataas na nakita ko na legitimate, which is 5%. And the reason bakit itong Super Numb yung ginagamit ko, this is a water-based numbing cream. So, hindi siya oily, non-oily. So, kapag ginagamit ko siya, hindi siya, I mean, kasi i-apply mo siya at least like around 1 to 2 hours prior to the session, tapos babalutin mo siya. And most of the numbing creams na nagamit ko, kapag ginagamit ko sila, medyo oily siya. So, ang hirap mag-apply ng stencil afterwards. Eto kasi, hindi. And since water-based siya, tsaka, eto, madalas to ginagamit to, nakita ko to, ginagamit to sa mga cosmetic tattoo, no? Parang noon pa, sobrang tagal na. Matagal na kasi itong brand na to. Even yung mga professional din na gumagawa ng cosmetic tattoos, yan din yung ginagamit nila. So ako, yan din yung ginamit ko. Kasi, syempre, noon hindi pa naman ganun kauso yung mga numbing creams. And I want to use something na has been or being used for quite some time na, para meron akong makuhang feedback, malaman ko yung mga long-term effects or whatnot. Yan. So, yun yung ginamit ko. At isang reason pa is because etong Super Numb na to, hindi siya, paano ko ba i-explain to? Kasi yung ibang numbing cream, parang yung balat, parang nangangapal. So, mas mahirap siyang tatuan, parang nagiging makunat, leathery yung balat. Kasi para siyang para siyang nagiging yung texture niya kapag nakahawak na kayo nung parang pantal na malaki. Parang ganun yung texture minsan nung ibang numbing cream, no? Although it still varies from skin to skin, but this one maganda siyang gamitin, hindi siya nagkakaganon. So I don't know. If you want to use this Super Numb, use this one. But if you prefer other brands, it's basically that's the same. These are lidocaine based creams, no? Sometimes meron din siyang tetracaine and prilocaine na hinahalo. So ako hindi ko alam kung ano yung pinaka composition niya, but I don't know, but definitely I use this one most of the time, unless minsan kasi may baon si customer and if they insist to use it, or sometimes dumadating sila applied na, wala na akong nagagawa. So that's also the reason bakit na-experience ko yung mga iba pang klase ng numbing creams. Pero yan yung unang klase ng numbing solution, yung pre-session numbing cream. Although I know you guys have heard about yung mga ini-inject or whatnot. I don't use that. I don't I think mga professionals sa medicine side ang mga dapat gumagamit nun. Dahil ako personally hindi ako marunong gumamit nun, and I don't really use that. So yun, I only use yung mga pinapahid lang, external lang na mga creams ang ginagamit ko. Ayan. Next one is yung in-session numbing solution. So, there are types of numbing solutions, mga numbing gels, numbing sprays. So, ayun nga, ito yung ginagamit ko, numbing spray. Ito, actually, dati may ginagamit pa akong iba. Pero, ito, pakita ko sa inyo yung ginagamit ko dati. Dati iba yung ginagamit ko kasi nagkaroon lang ako noon because of a ano tawag doon, parang first aid
hanapin ko dito. Pero galing siya sa first aid kit, no? Para siyang di ko maalala, Bactin yung brand niya eh. But ayun, eto Bactin. Yun, meron siyang 4% na lidocaine. So eto siya. Ayan. So Bactin, meron ako neto dati. Parang nakakuha kasi ako ng yun nga, first aid kit, tapos may kasamang Bactin, tapos napanood ko nagagamit naman pala siya, so ginamit ko siya. But nung naubos na, no, medyo malaki kasi yung ganun ko dati, so nung naubos na siya, bumili kami nito, yung Black Magic, and it does the job. So hindi ko alam, ito na yung madalas kong ginamit mula nung nagamit ko siya, kasi by experience, no, sinasabi ng mga customer na effective naman siya at matagal, parang nawawala yung burning sensation kapag ini-spray siya. So yun, ginagamit ko na siya. But I don't usually use numbing spray. I don't really advise using numbing solutions talaga for me, no. Kasi merong mga ano yan eh, may mga cons yan eh, na after mawala nung numbing effect, yung sakit niyan, sabay-sabay babagsak yan, sabay-sabay lalabas. So, minsan, mas masakit pa siya kapag ganun. Yun. Anyways, numbing spray, ito may lidocaine din to. But, sometimes, meron siyang ibang mga, parang ibang components like Ebanel, or ayun nga, lidocaine, ano pa ba, ayun, parang yun lang. Yun yung mga madalas. And again, sabi ko nga, yung first experience ko dito, it came from a first aid kit, no. So yun, ginagamit siya kasi dati parang kapag based from my trainings for first aid, no. Ginagamit siya for burns, yan, for mga yung gas-gas na medyo malaki, yung parang nagtusino, yun. So, ginagamit siya pag ganun. Tapos, lastly is yung para siyang, yun nga, yung sinasabi ko, para siyang petroleum jelly. Pero ang halo niya is parang mga cooling or coolant or ano bang tawag doon? Parang cooling substances, no? Like, asa na ba? Hanapin natin dito. Meron yan eh. Parang meron siyang mga, parang mentholated siya. Parang ganun. So, ayun yung isa pang klase. But, hindi siya talaga parang pampamanhid. Pero parang pampais lang ng pain. So, sinubukan kong gumamit dati nun. Parang meron siyang, sabi dun sa label, meron siyang 3% lidocaine, tapos meron siyang medyo mentholated siya, tapos meron siyang tea tree oil, parang gano'n. And medyo pricey siya nung nabili ko siya. Tapos nung ginagamit ko siya, hindi siya masyadong nagugustuhan ng mga customer. Parang sabi nila parang medyo parang mas mahapdi daw, or parang basta hindi nila gusto yung effect. Pero minsan may nagamitan din ako noon na nagustuhan nila, na parang medyo maaliwalas daw sa pakiramdam kapag ina-apply. But since mas marami yung may ayaw, di ko na siya ginamit. And medyo pricey din kasi siya. So tinigilan ko na yung paggamit sa kanya kasi nga medyo pricey, and kapag malaki yung gagawin mong tattoo, halos mauubos mo. Maliit lang kasi yung lalagyanan niya eh. Hindi ko lang talaga makita, but sobrang liit lang nung lalagyanan niya. Parang ganyan lang kalaki. So, parang ang laman niya, parang I don't know, siguro sindami nung kating ko na pag bumili ka yung maliit na kating ko. Parang ganun karami yung laman niya. And, ayun, I ended up not using it, but yun yung pangatlong klase. Yung ginagamit siya, parang glide solution, para siyang petroleum, no? And I stopped using it for couple of reasons nga. And because of the price, number one.
Number 2, hindi lahat gusto yon. I even tried it myself. Nung sinubukan ko yon, tinatatuan ko yung sarili ko. I tried to convince myself na, uy, oo nga, parang ang sarap sa pakiramdam, maginhawa. But, along the way, parang hindi naman, parang naiirita lang ako lalo. And, I don't know if it's just me or maarte lang ako. Parang mas namula yung tattoo. And, ang hirap niya gawin, ang hirap mag-tattoo kapag namumula masyado yung balat, kapag if you're doing black and gray, no? So, ang hirap makita nung contrast, nung fade, yung transition ng fade, 'di ba? Medyo mahirap makita. And another reason is hindi ko alam kung ako lang or doon lang sa specific customer na yun. Meron akong isang tinatuan. Parang hindi ganun kaganda yung paggaling ng tattoo. Parang medyo mas lumabo siya compared doon sa other tattoos na ginawa ko. Using the same ink, same process, magkaiba lang ng ginamit na glide solution. So, ayun. Parang nadala na ako, tinigil ko na siya gamitin. But yun lang, yung tatlong klase ng numbing solutions. At meron pa yung nauuso ngayon yung pinapatulog. I don't know what they do. Hindi ko alam. Pero, hindi ko ginagawa yun. And I don't know anything about it. So, kapag hindi ko alam ang isang bagay, hindi ko siya dinidiscuss, sinasabi ko, hindi ko talaga alam. No. Kasi, kesa naman magaling ako, sabihin ko na hindi, ganito yan, ganyan. Pero, hindi ko naman siya na-experience, hindi ko siya ginagawa. So, wag na lang, di ba? Namatay na yung ilaw ko. What the heck? Namatay na rin yung PC ko. So, ibig sabihin, tapusin na daw natin tong video na to. So, yun lang. Kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time we have a new video. Dahil nag-upload ako ng bagong video every Saturday, 7:30 PM. At kung gusto mo pa shoutout, comment lang kayo sa baba. Sabihin nyo kung taga-saan kayo para alam natin kung hanggang saan umaabot yung mga videos natin. Yun lang. Peace out.